Plus. Nung lumalala, tinapon namin sa ospital. Sabi ng doktor, diabetes. Puputulin daw. Hindi ako kumayag na puputulin. Kaya hinako ko. Panyawan. Aray, 2025, gumagaling na. Hanggang ngayon, wala na. Blood sugar ni nanay. Ito wala na. Normal na. Sinasabo sa kanila, maganda yung panyawan. Parang minti lang ito. Ting, Carminto. Dito sa Bayawas, Orbistundo pa nga sila. 77 ko. Send Panyawan Plus. Gawa ng Send Marketing. God's Law of Love. Ang 10 utos ng Diyos. Unang utos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos. Huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos. Huwag kang papatay. Ika-6 na utos. Huwag kang makiapid. Ika-7 utos. Huwag kang magnakaw. Ika-8 utos. Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-9 na utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-10 utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one conditional love. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang Send Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang Send Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. Send Liniment Oil. Gawa ng Send Marketing. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds Welfare Association of the Philippines. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ay tanggapin ang tanging alay ko nawa ay... Si Annalyn Bacotoy na palibutan ng cyst ang matres na tulungan ng Send Panyawan Plus. May sis ako sa matres. Nung nagpa-check up ako, ang sabi, napalibutan na daw ng sis yung matres ko. Tapos, in-schedulean na ako na maoperahan. Kasi dinugo na ako 3 months. Tapos pag-inom ng panyawan, 1 linggo, wala na siya, okay na siya. Ay, napasalamat po ako sa Send Marketing na invento tong gamot na to na talagang nakatulong talaga sa mga mahirap. Annalyn Bacotoy, sa Nicolas Trace, Green Valley, Bacoor, Cavite. Send Panyawan Plus. Gawa ng Send Marketing. Traffic na naman at papasok na ako ng opisina. Chill lang habang hawak ko ang aking manibela. Habang kanina pa nakakaranas ng mga pina at nabibingi na rin sa kaliwat kanan na busina. Okay lang yan, kailangan ngumiti. Paalala lang ang buhay sadyang di ang madali. Makakaranas ka ng pagod, hirap minsan ay hapde. Kaya ingat lang sa biyahe at huwag kang magmamadali. Simplihan mo lang habang binabaybay mo ang medyo mahaba-haba na daan. Huwag kang masyado mag-isip ng kung anong problema. Lahat ng yan ay merong paraan. Kung sa iba di ka panalo pare, ganito lang yan, Centrum Fuel mo lang yan. Di kalidad na gasolina dito matatagpuan. Lagi nga dyan ang Centrum Fuel kahit nasaan ka man. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel,
Sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, may serbisyong hindi pumapalya. Kahit saan ka man pumunta, serbisyong Centrum Fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso. At puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Centrum Fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan ating kasangga. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Centrum Fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isama ang buong pamilya sa paglalakbay. Centrum Fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, may serbisyong hindi pumapalya. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, 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 may serbisyong hindi pumapalya. Aksyon Radyo! Hindi kami mag-aalinlangan na ipagkaloob sa ating mga kababayan ang lahat na dapat nilang malaman sa pagbibigay daan ng kanilang kuro-kuro kung ano ang nararapat. Kung sino man ang may pangamba sa malayang pagtatalakay ng mga isyu at usapin, kung ano ang tama at kung ano ang hindi dapat, ito ang uri ng mga tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga isyu ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host. Alright mga kaibigan, mga aksyon, welcome na naman po. Magandang umaga Pilipinas, mga ka-aksyon. Welcome po sa Aksyon Radyo MIB, mga issue ng bayan. Kasama na naman po ninyo mga kaibigan, Aksyon Nika, Bustani Pasyon, at syempre sa ating Master Control, nariyan po mga kaibigan, Aksyon Kenneth Villanueva. Tayo po yung magsama-sama hanggang alas 9 ng umaga mga kaibigan, mga ka-aksyon, sa mga talakayan. Balitaan po natin, ito lamang po yan sa Aksyon Radyo Pangasinan, 1161 kHz po yan sa inyo pong mga talapihitan. At syempre, para po sa mga kaibigan ho natin, mga viewers and listeners ho natin, live na tayo napapakinggan mga kaibigan sa Aksyon Radyo Pangasinan Facebook page. At hindi lamang yan, pati po sa ating Facebook live streaming at may YouTube din po tayo para sa mga gusto ng reels, ng vertical po na engagement, vertical na video sa YouTube po tayo mga ka-action ho natin. And soon, TikTok, kapag medyo marami-rami na yung followers natin sa TikTok page natin, mga kaibigan, mga ka-action, ayan na ho tayo. Magkakan na ho tayo riyan. Na-expand tayo sa TikTok mga ka-action. Anyway, mga kaibigan, mga ka-action po natin, welcome pong mali sa ating programa, Aksyon Radyo, MIB, mga issue ng bayan. Alam po ninyo, papalitan ko na tong bed ko ngayon, dahil may nakita na ako magandang bed ngayon, mga ka-aksyon, Yan. Okay, mga kaibigan, mga ka-action po natin, kamustahin naman po natin ngayon ang bayan ng Kalasyaw. Dito po mga kaibigan, nasa Kabangibang Balay tayo, kamustahin natin dahil balita natin bumababa na ho raw mga kaibigan, mga ka-action, Ito hong water level ng Marusay River po riyan, pero dire-diretso ang ulan po mga kaibigan, mga ka-action po natin Kaya mga kaparihan po natin ngayon live mga kaibigan, na simulang Christine Joy Soriano ng Kalasyaw MDRRMO para makakuha tayo ng karagdagang detalye regarding nga po sa kalagayan po ng bayan ng Kalasyaw. Magandang umaga po, Ma'am Christine. Live na po tayo sa Aksyon Radyo Pangasinan. Good morning po sa inyo, ma'am.
Yes po, good morning at maaksyong umaga po sa ating mga kababayan at listeners, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Kalasyaw. Okay, ma'am. Kamusta na ho ang bayan ng Kalasyaw sa ngayon? Ayan, sa ngayon po, yung ating monitoring system sa ating Marusay River ay nasa 10 feet above normal. Bagamat ito ay above the critical level, gradually receding na po ito dahil kung matatandaan po ng ating mga listeners na lubog po itong ating monitoring system. And thankfully ngayon, nasa 10 feet na po, ibig sabihin lumalabas na po yung ating monitoring system. So, ibig sabihin, ma'am, bumababa na ho ang tubig sa Marusay River. Yes po, tama po. Ayan, napakagandang indication po yan, ma'am. After a few days, ay unti-unti na hong bumababa ang water. So, ma'am, kamusta naman na ho ngayon ang bayan po ng Kalasyaw? Ilang areas na ho ang underwater po sa ngayon, ma'am? Sa ngayon po, meron pa rin po tayong naitalang 21 barangays na merong baha sa kanilang area, although kapansin-pansin din po na gradually ay receding na din yung tubig sa kanilang area, maliban na lamang po doon sa cases na meron talagang naiipon ng mga stagnant water doon sa kanilang lugar gawa ng wala pong madaluyan yung tubig na napunta po sa kanilang lugar. Opo. So sa ngayon, ma'am, anong barangay ho may pinakamalalim po na baha at gaano ho kalalim yung pinakamalalim po na bahagi po nitong barangay po na ito? Ayan, meron pa rin po tayo sa Barangay Talibao, Longos, Lumbang, portion po ng Lasip and portion of Mancop. And so far, ang pinakamalalim po na naitala natin doon is nasa 3.5 to 4 feet po. Ayun. So wala na yung 5 feet na sinasabi yung nakaraan, ma'am? Yes po, nabawasan naman na po kahit papano. Ayun, okay. So ma'am, anong projection ho natin within the day? Mga gaano kababa pa ho o kalaki yung ibabawas po doon sa tubig ho natin sa mga pagbaha po ngayong araw, ma'am? Projection natin. Ayan, opo, base po sa ating monitoring, yung trend po kasi natin for the past 2 days ay tuloy-tuloy po yung pagbaba. Although very mabagal yung pagbaba niya, at least we see improvements kahit papano po. And doon naman po sa mga flooded barangays natin, hoping tayo na magtuloy-tuloy yung pagbaba. Doon lang sa mga areas na walang madaluyan yung tubig, yung talagang ine-expect natin na medyo matatagalan pa yung pagbaba or pagkawala totally ng baha sa kanilang lugar. Ayun, okay. So ma'am, ang projection ho ninyo, mga ilang araw po kaya bago tuluyang mawala ho yung floodwaters po niyan, given na maganda yung condition ng panahon? Ayan, opo, isa din po yan na kinoconsider natin, pero hoping tayo 2 to 3 days mawala na yung baha sa kanilang area, and then doon naman sa mga may stagnant water, abutin pa po yan ng 5 to 7 days. Ayun. Okay, ma'am, ang concern ng iba ho ngayon, especially yung mga motorista ho natin, is kung possible na nga ba yung Nansangaan area po sa may tri-boundary ho ng Bunlag, Malabago at Kalasyaw. Kamusta na ho ngayon, ma'am, yung lugar po na iyan? Yan, passable na po yung ating Mancop Road, and then yung Nansangaan going to Bunlag. Passable na po yan to all types of vehicles. Although may short stretch lang po doon sa may Nansangaan na may tubig pa po, kaya naman na po ng ating mga light vehicles. At saka extra caution lang po, may dinagay po doon na parang warning kasi may butas po doon sa may areang yon. So, iwasan na lamang po yung area na yon. Yun. So, ingat na lang sa pagdadrive nila, ma'am, no? Anyway, Yes, ma'am, po. ito, kamustahin ko naman po yung mga evacuees po natin, mga kaibigan po natin. Kamusta ko yung mga kaibigan natin na nag-evacuate ko? Ilan po ang nagsiuwian at ilan na hong naiwan po ngayon sa mga evacuation centers po, ma'am? Ayan, sa ngayon po, wala pa pong na-forward sa atin na panibagong information about yung total number po ng naiwan po doon sa ating complex. So far, ang nandito pa po is yung 264 families. Although, meron po yung mga iba na bumabalik-balik sa kanilang kabahayan to check kung pwede na silang tuluyang bumalik sa kanilang area. And then yung iba naman po, especially yung mga may kasamang vulnerable individuals, naiiwan pa po dito sa ating complex. Ngayon, so open naman po tayo hanggang humupa po ng tuluyan ng tubig sa kanila, ma'am. Yes po, priority pa rin po natin ang kanilang safety, especially at doon sa mga areang lumikas dito sa ating complex ay malalim pa yung tubig sa kanilang area, at the same time ay nakakaranas pa rin tayo ng panakanakang pag-ulan dito sa ating bayan. Ngayon, okay. Ma'am, ito naman po, itanong ko lang po kung may figures ko, datos ko tayo ngayon. Kamusta naman po yung mga damages po? Na-calculate na ho ba ng, na i-transmit na ho ba sa inyo? Magkano po yung total damages as of now po?
So far po, ang meron pa lang po tayo dito is yung partial damage report on rice at saka high value crops. Sa rice naman, umaabot tayo ng mahigit 600,000 and then yung sa high value crops naman po natin ay kulang-kulang 300,000 po. And then meron din tayong natanggap po na partial damage report on livestock, nasa 77,000 po. In terms naman sa damage sa infrastructure, kinoconsolidate pa po kasi may mga schools po tayo nag-forward na merong damage sa kanilang mga classroom. Ayun, okay. So ma'am, considering those number of damages, hindi po sasagad ng 1 million pesos, sabihin ho natin, hindi ho ba magde-declare si Mayor Karamat o hindi po magde-declare ang LGU ng Kalasyaw ng state of calamity? Yes po, sa ngayon po, wala pa naman po tayong declaration or recommendation to declare state of calamity po. Ayun, okay. So malinaw ho yun, ano? Ma'am, etong problema. Forecast ng Pag-asa hanggang 3rd week ng August ay magiging tuloy-tuloy po ang ulan. So ano po ang gagawin po ng MDRMO in the meantime ho, ma'am? Ayan, patuloy pa rin po ang ating pagmomonitor at pakikipag-coordinate sa ating mga barangay, especially at meron na tayong naranasang pag-ulan po dito at sa ngayon yung ating monitoring system sa ating Marusay River ay lagpas pa talaga sa ating critical level. So patuloy ang pagbibigay natin ng abiso sa ating mga kababayan na maging nakahanda pa rin po at laging nakaantabay sa lagay ng panahon para in the event na magtuloy-tuloy yung pag-ulan dito, expectin na talaga natin na yung tubig baha is maaring tumaas pa habang hindi pa talaga totally humuhupa dahil yung ating lupa dito ay saturated na po itong mga nakaraang linggo na nakaranas tayo ng pag-ulan. So hindi pa pwedeng i-roll out na magpapakampante na yung mga kababayan natin sa Kalasyaw, ma'am, dahil may threat pa ho, ano? Yes po, tama po yan. Ayun. Ma'am, ito po nakakalungkot na balita. Nakuha po namin kahapon yung report. Parang may nalunod po na bata dyan sa may Didalawan, Kalasyaw, ma'am, no? Parang naitulak yata ng kanyang kapatid doon sa Imburnal, no? Ma'am, tanong ko lang ho, di ba may pagbabawal tayo pagdating sa mga ganyan? Paglabas ng mga bata ka tuwing pagbaha po? Yes po, patuloy po ang pagbibigay natin ng paalala at babala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga naninirahan malapit sa ating kailugan, ganun din doon sa mga may nabahang area. With regards to the information naman po, pinapa-verify pa lamang po namin kung ano talaga yung naging turn of events doon. Although nakatanggap yung office natin ng tawag regarding that at naitakbo naman sa ospital yung nasabi nga pong bata. Although yung mga reports, wala pa po tayong official na natatanggap na update. Okay po. Anyway, let's leave that investigation na lang siguro sa mga authorities din na iba, no? Okay, ma'am, last na lang po siguro. With the ongoing po na ginagawa ho ninyo, alam ko very exhausted kayo at yung mga kaibigan natin ng mga rescuers po. Ma'am, bago pala, no? Thank you very much po sa ginagawa ho ninyong effort. We really appreciate yung effort po ninyo. Ma'am, message na lang po ninyo sa mga listeners and viewers natin sa Action Radio. Pakisuyo po, Ma'am Christine. Ayan po sa mga kababayan po namin dito sa bayan ng Kalasyaw, manatili pa rin po tayong nakahanda at maging alerto pa rin po tayo dahil nakakaranas pa rin po tayo ng panakanakang pag-ulan dito sa ating bayan at yung ating ilog, bagamat ito ay unti-unting humuhupa yung tubig, ay nandyan pa rin po ang pagbabadya ng baha dito sa ating bayan. At mangyari lamang po na makipag-coordinate po tayo sa ating mga barangay officials at tumalima po tayo sa mga advisories na ilalabas po ng lokal na pamahalaan. Ganon din po, paalala din sa ating mga kababayan, mahigpit pong pinagbabawal ang paglalaro o paglalagi malapit sa ating kailugan, gawa ng may kataasan pa po ang tubig at the same time ay malakas po ang agos nito para makaiwas po tayo sa anumang insidente. Ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ay bukas pa rin po at handang tumulong sa inyong mga pangangailangan. Tumawag lamang po kayo sa aming emergency hotline at 0932-666-8199. Manatili po tayong nakahanda at ligtas, mga kababayan. Apo. Ma'am Christine, again, thank you very much po sa inyo at sa mga rescuers po natin, ma'am. Ano? Talagang tuloy-tuloy kayo sa inyong paglilingkod. Ganito man yung lagay ng panahon po natin o hindi. Maraming salamat po, ma'am. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat po, sir, at patuloy po tayong maging ligtas.
Okay, yan po mga kaibigan, mga ng panayam ho natin kay Madam Christine Joy Soriano ng Kalasyaw MDRRMO regarding nga ho dyan sa kalagayan po ng bayan ho ng Kalasyaw, mga ka-action ho natin. So eto na nga, no? Bumababa na, 10 feet above normal level na ho mga ka-action natin. Mataas pa ho yan talaga, no? Pero it's good news mga ka-action dahil nabawasan na ho, no? Etong sabihin na natin water level po riyan, nagpakita na yung marker ho ng Marusay River mga ka-action po natin. Pero, tulad ng binabanggit ko natin kanina, may problema pa ho tayo mga ka-action. Ano po yan? Yan po yung paparating pa ho na mga pag-ulan. Kaya mamaya, sa pagbabalik ho natin sa programang MIB, mga issue ng bayan, ay makakapareham din ho natin ngayon si Sir Jin Kitlong. Mamaya po yan mga ka-action ng Pag-asa, no? Para ipagbigay alam sa atin itong aabangan natin for the 3rd week of August na pag-ulan na naman dahil pa rin sa habagat. Magbabalik po tayo. Oras 8:38. Mga issue ng bayan, Hotline! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako believe. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan. Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino may isang salita. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, my side. Hello, bright Barbu.
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Diba dumit mancha? Hello Pride Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX Extraordinary with Alpha
Cordero. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Dong dig. Dong. Dong. Ay, hindi dong kalugay po mga sir, mga mama. Hindi po Mayor Dong, ha? Mayor Dong. Alam ko na, pag yan tatakbo ulit next election, yan ang magiging kanta niyan, ha? Mayor Dong, ha? I'm claiming it, Mayor Dong, ha? Dong, iboto mo si Dong. Di ba? Baka sa barangay at SK election, baka may mga tatakbo rin yan, Dong ang palayaw. Sigurado yan ang gamitin na ng jingle sa barangay at SK election, di ba? Dong para kapitan ninyo. Di ba? Ay, nako, pambihira kayo, ha? Kunin nyo si Action Kenneth, siya nagko-compose sa mga kanta namin dito, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Rentahan nyo si Action Kenneth, siya po ang, papaldo kayo dyan, mga sir, ha? Panalo kayo, ha? Pero alam mo, ang pinaka-the best kong barangay jingle, alam mo yung si Pepe Pacheco. Oo, si Pepe Pacheco, search mo yan, mamaya sa YouTube, Action Kenneth, ha? Yung Pepe Pacheco ng Voltes 5, oo. Oo, di ba? Ay, matindi yan, sir! Anyway, mga kaibigan, welcome back po sa ating programa, mga isyu ng Bayan MIB! Ngayong araw po na ito, mga kaibigan, ng Biyernes, August 14. Kanya man ay mga kaimisa na kakaibag dyan, Unswahod Lara. Sa sweldo na ho sila, mga ka-action. Sana all. Ay, shoutout sa mga viewers na din. Nasa YouTube ho ngayon, na ibang gabigan. Mabigat kamusta sa namin. Pero kamustahin natin, mga kaibigan, ang kalagayan naman ng panahon. Alam po ninyo, nakakalungkot, Kasi nakaka-recover pa lang tayo galing sa pagbaha. Pababa pa lang yung tubig, mga ka-action natin. Ang problema, may forecast na naman po ang Pag-asa, mga ka-action, na baka magdire-diretso itong ulan hanggang 3rd week ng August, or kung magiging accurate itong mapa, mga ka-action, itong mga model po na iba, itong long-range model forecast, baka until end of August pa raw. Anyway, check natin, mga kaibigan, with the experts, Mga kasama natin ngayon, mga kaibigan, sa linya, Sir Jean Kitlong ng DOST Pag-asa. Sir, magandang umaga. Nagtatay sa Radyo Pangasinan. Good morning, Manong. Yes, good morning kasama mga hika. Magandang umaga po sa lahat. Masantos siya kampusan at kayo namin. Ayan. Tama po yan. Pero bago lahat yan, Manong, kamusta sa lugar ho ninyo? Binahaba kayo sa Kalasyaw? Halos taon-taon naman na laging nakakaramdam o nakakaranas ng pagbaha, lalo-lalo na dyan sa Kalasyaw. Yung sa lugar ninyo, sir? Yung sa lugar nyo mismo, sa bahay nyo mismo doon? Sa bahay, yes, binaha pa rin pero hanggang kalsada na lang. Pero may mga lugar na pumapasok pa rin sa loob ng bahay. Oo nga, Di bali, at least yung bahay ninyo sa Kabuuan hindi ko nadali, So ito na nga, Manong, Nakita namin doon sa may forecast ko ipapakita. Ipapakita ko tong Sir Jean, Ang magkakaroon ng namumungsama ng panahon. At sinasabi po, Sir Jean, na maaring by next magkaroon po ulit ng anong tawag dito, ng tuloy-tuloy ko na pag-ulan. Kamusta po? Gaano katotoo ito, Sir Jean? Yes, una po, mayroon pong nilalabas ang Pag-asa na tinatawag nating Tropical Cyclone Threat Potential. Ibig sabihin, sa susunod na linggo hanggang pangalawang linggo, posibleng magkaroon ng isang LPA o bagyo. At dito po na sa inilabas na warning ngayong umaga o kahapon, August 13, mula po August 13 hanggang August 19 ay mayroon pong isang
Bagamat mababa yung tsansa, ibig sabihin niyan mayroong vortex o mayroong circulation. Hindi pa nakikita kung magiging bagyo ito, pero ang sigurado diyan is pwedeng magkaroon ng low pressure area. Mula po yan kahapon hanggang yun po yung forecast sa isang linggo, itong week na ito. At may actually dalawa yan. Yung isa nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility pero nasa monitor domain ng Pag-asa. Ibig sabihin niyan may chance ito na lumapit o kaya ay pumasok. So dalawa yung maaring mabuo next week. Yung isa ay nasa loob ng PAR, yung isa naman ay may kalayuan. And then sa pangalawang linggo, mula August 20 hanggang August 26, halos 3 yung nakikita na mabuo. Yung isa ay nasa loob ng PAR. Ito yung nabanggit ko kanina, mula yung August 13 hanggang 19. And then yung isa naman ay nasa labas ng monitor domain ng Pag-asa. Ang point kasi dito, itong mga low pressure area or posibleng maging bagyo kasi dito sa August 20 to 26 kung makikita natin yung dito sa baba, yung likelihood of formation ay medyo malaki na po yung chance na mabuo. Mula sa August 20 to 26. So, ibig sabihin po niyan, yung habagat, yun po kasi yung dominant na weather system ngayon. Actually, ngayong umaga, wala pong bagyo o low pressure area na nakaka-apekto o minomonitor natin sa ating monitor domain. Purely habagat po talaga. Pero kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy pa rin pong pag-ulan, lalong-lalo na sa western section. Mayroon po kasing bagyo, itong si tropical storm Nangka. Wala na po ito sa monitoring domain ng Pag-asa kahit napakalayo pa dito. Mayroon pa rin siyang hatak dito sa habagat kaya po tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan. So how much more kung mas malapit yung system na o yung LPA o bagyo, lalo na pag nasa loob ng PAR o nasa monitoring domain. So mula po ngayong week hanggang next week, may mga nakikita tayo na maaring mabuo. So ibig sabihin yan, magpapatuloy pa rin po yung paghahatak ng habagat. So ibig sabihin, makakaasa pa rin na magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan. So sir, it will be safe to assume na magiging maulan hanggang hanggang dulo ng buwan ng Agosto, sir. Kung magtutuloy-tuloy itong pinapakita po ngayon, kasi nga po ito ay potential. Hindi pa naman sinasabi kung totoong mabubuo ito. Yes, hanggang katapusan ng August, maaring magtutuloy-tuloy yung paghatak sa habagat. Sige sir, itsapuera muna natin yung August, yung long range model forecast natin. Yung third week na lang ng August, sir, sure ball na yun na magiging maulan pa ulit, sir, ano? Yes, kasi halos 3 weather system yung potential na mabuo. May ding LPA o pwedeng maging bagyo. So, tuloy-tuloy pa rin po yung paghatak sa habagat. Yun. So either way, sir, kahit low pressure yan, may kakayahan na yung humila ng habagat po natin. Opo. Nako, po yan. Pambihira naman yan. So dire-diretso po. Sir, sa forecast natin, sabi na natin, may araw ba na kahit papaano makakasilip ng mabuti itong si Haring Araw para makapaglaba by next week? Sa western side po ng ating bansa, Ilocos Region, kasama na Pangasinan hanggang sa may Palawan, may Maropa, may nakatutok po talaga na makakapal na kaulapan. Epekto po yan ng habagat. Pero dito naman po sa eastern side, medyo wala naman masyadong mga kaulapan. So, tuloy-tuloy na yung magandang panahon sa eastern side. Talagang ang western side, yung nakikita natin na magpapatuloy pa rin po yung mga kaulapan. Maaring sumikat ang araw pero panandalian lamang kasi nga po mabilis yung paggalaw ng kaulapan. Ganyan po talagang habagat. Minsan pa napapakita na yung araw, umiinit na, tapos bigla na naman maya-maya ay nagkakaroon ng mga pagulan. Yan po yung characteristic ng habagat. Tama po yun. So kaya, ito, noting that Pangasinan is on the western side of the Philippines. So hindi natin aasahan na magtatagal yung silip-silip ni Haring Araw. Opo, saka monitor din po natin yung high tide. Kasi malaking bagay yun, almost 0.5 to 1 meter yung tataas. Ngayong alas 9:48, doon sa hydro forecast nilabas ng opisina ni Sir Greg De Vera, may pinakita po doon na magkakaroon ng high tide ngayong 9:48 at 0.8 meters. So medyo may kataasan po ito.
Ayun. So medyo sir, anong tawag dito sir? Kung sakasakali yung mga nakikinig sa atin galing sa mga flooded areas, yung iba kasi baka nagbababa na ng tubig ngayon, baka nagbababa na ng mga gamit ngayon. So anong mungkahi sir? Wag mo na nila ibaba yung mga gamit nila. Monitor lang ulit. Ayan lang muna natin kasi kailangan alam din natin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga MDRMC, alam din nila kung kailan yung itong mga high tide kasi malaking bagay din na updated sila para maabisuhan nila yung mga kababayan natin o yung mga nasasakupan nila na ganitong oras magkakaroon ng ganitong, dapat ay monitor nila kung 1 meter ba gaano kataas ang tataas sa ating lugar kasi hindi naman pare-parehas yung epekto bawat lugar. Kailangan lang updated po tayo. Tama po yun. Sir, doon sa may forecast natin for next week o by third week ng August, sir, may estimated na ba o forecast na bang Pag-asa kung ilan yung estimated na amount ng rainfall na pwedeng i-boast dahil nga dito sa tatlong, sabihin, panaka-naka o tatlong potential na mabuo ng sama ng panahon? Mayroon tayong climate forecast tungkol diyan, kaya lang iba pa rin po kasi yung sa experience ko bilang weather forecaster, malaki kasi yung pagkakaiba sa actual at hindi po pare-parehas yung binabagsak na ulan. Maaaring sa iba tuloy-tuloy, yung iba naman halos walang ulan o konti lang. So pag sinabi mong ganito karami, baka mabigla yung mga kabayan, inaakala nila buong lugar o buong Pangasinan o buong Northern Luzon ay makaka-apekto po ng ganito. Pero in general, sir, yung in general, sir, mga ilan ang ibubuhos niya? Sa 24-hour forecast kasi 50 to 100 lang yung safe na pwede nating sabihin sa ngayon. Ayun. Pero inevitable talagang uulanin tayo, no? Ay. Yes, kasi abagat po. Oo, tama. Sir, itong tanong ng karamihan, hanggang kailan tong kalbaryo nila? Well, ang August kasi isa yan sa peak ng habagat. And then nagkakaroon pa ng formation ng mga weather system kaya magtutuloy-tuloy pa rin po yan. Pero pagdating po ng September, mga hanggang katapusan ng September, dyan na mag-uumpisa ng magaganda na yung panahon kasi unang-una ay mag-start na magpaparamdam ang amihan. So malaking epekto na yan sa mga system, ibig sabihin mahihirapan na silang mabuo. At kung mabuo man, ay malapit na sa equator. Tama po yun. Sir, ito alam naman na natin yung sagot dito, pero para mas maintindihan ng mga ka-action natin, mas maganda siguro na maulit natin yung explanation dito, Sir Gene. El Nino naman daw. Pero bakit ang daming bagyo pa rin? At mukhang mas matindi pa yata ngayong panahon ng El Nino, itong mga pag-ulan natin. Yes, tama po yun. Maraming salamat. Magandang tanong yan. Ang El Nino po kasi sa Pacific Ocean, sa gitna ng Pacific Ocean. So, tumutukoy ito sa pag-init ng temperatura sa gitna ng Pacific Ocean. And then, kahit na may El Nino, kung panahon ng habagat, ay hindi niya po maapektuhan ang lakas ng habagat. Ang maapektuhan lang po ng El Nino ay sa pag-init ng karagatan. At ang isa po sa mga epekto niyan, yung pong mabilis na pagbuo ng bagyo kung may mabuo dyan sa Pacific Ocean. So gaya po ng naranasan natin ngayon, halos napapalibutan tayo ng mga weather system, napapalibutan tayo ng mga bagyo. So yun ang mahirap sa El Nino. Once na may bagyo, mabilis ang paglakas nito. At kahit na may El Nino, pag panahon ng habagat, hindi po niya naapektuhan ang paglakas ng habagat. Hindi po niya ito napapahina, hindi po niya ito naaalis, bagkus ay minsan dahil may bagyo na lumakas, lalo pang lalakas ang habagat. So walang kinalaman ang El Nino sa paghina ng habagat. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Sa August, July, pinaka-peak ng habagat yan, magtutuloy pa rin po yan. Whether may El Nino o may La Nina, tuloy-tuloy pa rin pang habagat. Pero napansin natin, Manong Gene, parang mas marami yatang nagkakaroon ng activities o pabumuo ng sama ng panahon sa Pacific kapag El Nino period, ano? Opo, gaya ng nabanggit kanina, tumutukoy kasi yan sa pag-init ng karagatan. Tama. Isa sa mga nagpapabilis na o nagpapalakas ng mga LPA o bagyo dahil mainit ang dagat, mabilis ang pag-intensify
favorable yon for tropical intensification. Ibig sabihin, gustong-gusto yan ng mga weather system kasi nga po, mabilis ang kanilang paglakas. Ayun, tama po yun. Kaya the more na nabubuo yung mga, kumbaga masarap mabuo dyan sa lugar na yan, mas prone na mahila itong habagat, which results sa mas maraming ulan sa atin. Tama? Tama po yan, Ayun. tama po yan. Once na nagkaroon na ng system, haatakin niya na yung habagat. So, enhance na yung habagat natin. Mabilis na yung paggalaw ng kaulapan, mabilis na yung pagbuo ng kaulapan. Unang isipin niyo po yung West Philippine Sea. Napakalaking karagatan niya na pagkukunan ng moisture o yung moisture kasi nagko-convert yan into clouds. Kaya nga po mabilis at kung mapapansin niyo po yung ating satellite images, halos may nakatutok na makakapal na kaulapan dito po sa western side ng Luzon at western side ng Visayas kasi po nga po habagat po. Ayun, tama po yun. Parang tutan, kasi kami na Nathaniel Hubero, ang amaga may brief mi sir. Parang tutan kasi. Side A, side B lang ko, no? Okay. Sir, ito na lang, last na lang. Alam ko, nag-monitor kayo ngayon. Very busy kayo ngayon, sir. Reminder na lang po, paalaala, anunsyo sa mga tagapakinig at viewers natin sa Action Radio. Pakisuyo, Sir Jean. Yes, maraming salamat sa pagkakataon kasama ng Hikam. Mga kababayan, itong week na po to, doon po sa TC Potential Treat ay may posible pong mabuo na isa pang LPA na maaring mag-enhance pa rin po ng habagat. Ang ibig sabihin po niyan ay magtutuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan. Hindi naman po buong 24 hours na may pag-ulan. Ang sinasabi ko lamang po ay hindi pa rin po mawawala yung sama ng panahon. Nandiyan pa rin po paghanda na rin po natin at i-monitor din po natin yung mga high tide. Kasi kahit hindi umulan kung nagkaroon ng high tide, tataas pa rin po ang tubig. At kung hindi naman po mahalaga, yung lakad natin, mas mainam po na lagi tayong nasa bahay para ma-monitor po natin yung sitwasyon. Mag-ingat po tayo at laging maghanda po tayo. Maraming salamat. Magandang umaga po. Ayun. Okay, Sir Jean, ako maraming salamat po, sir, sa pagbibigay po ng babala sa amin at payo na mag-ingat dahil aasahan namin ito mga sunod ng mga pag-ulan sa susunod po ng mga linggo. Thank you very much, Sir Jean. Magandang umaga. Mabuhay kayo. Okay, yan po mga kaibigan, ma-action ng panayam ho natin, no? Kay Sir Jean Kitlong ng Pag-asa regarding nga ho riyan ay pambihira. Sureball! Aksyon Nathaniel Hubero. Ayan. Agni amaga may brief ng Aksyon Nathaniel ay pambihirang patisto, ha? Agni amaga may brief ng Sir Nathaniel Hubero. Iran to alamot next week! Good morning kay Action Bioli. Ayan, gandang umaga sa Action Bioli. Pagkalakas ka Action Bioli, ano? Kay Madam Mary Fernandez, ay na, di pa humuhupa sa amin. Ano po, sa amin po, nalsad ba kayo? Nako, oo nga po. Pero ito, atol na binanggit ko namin kanina, no? We hate to be the bearer of bad news, pero this is still news, no? Uulan din tayo next week because of the habagat pa rin po, no? Hakatakan pa rin ng low pressure area, no? At tong low pressure area ho na ito, kapag lumakas ito into tropical depression or upwards, no? Either lalapit to, lalayo sa atin, hihilain niya pa rin po yung habagat na magdudulot po ng pag-ulan po sa atin. Ganun po yun, mga sir, mga ma'am, mga boss, chief manager, amo. Ha? Kaya yung mga ka-action natin dyan, nako, agyo ni iupas iratay kagawaan nyo. Ha? Yung mga gamit yung inakyat nyo nung bumaha sa lugar nyo, nako, wag nyo munang ibababayan, mga kaibigan ho natin. Problemang malaki ho yan, mga sir, mga mama. Ano ba naman yan? Neon laki lang sa ray grocery o shopping store. Dan CSI, unla kayo, mamura ray kinita na panangan dita na. No, man stock up kayo panangan yun. Laki na CSI, tamamuk-mura labat dita na. Diba? Alam niyo po kung dire-diretso ko, no? Ito mga ka-actioners, tulad ng binanggit natin kanina, pero nag-focus tayo kanina kasi doon sa may third week ho ng July mga ka-action natin, ng August, no? Pero ito, no? According po sa nabasa natin, meron tayong mga nababasang mga model po rito mga ka-action. Sine-check natin mga model, no? Yung long-range model forecast po mga ka-action, ano? Bagamat, take note, ano? Magbabago po ito significantly. This will still change significantly, mga kaibigan, mga ka-action, ano? Pero itong long-range model forecast po na ito, again, take this with a grain of salt, mga ka-action po natin, ano? From August 27 to August 31 po mga kaibigan, hindi po certain ito mga kaibigan, mga ka-action po natin, no? Pero lumalabas, ano, na kung itong pattern na ito ay magpapatuloy ho mga ka-action, tuloy na tuloy pa rin ho itong pag-ulan dahil pa rin po sa enhanced rainfall dulot po ng habagat hanggang dulo po ng buwan ng Agosto.
kung magpe-persist po itong model na binanggit ho natin, ano? Pero syempre, alam naman ho natin, hindi pa kaya ng pag-asa ng mga models natin na mag-detect ng long range po, mga kaibigan, mga ka-action na haba ng panahon. Maximum 1 week, sabihin na ho natin, ano? So by next week po, mga kaibigan, mga ka-action, ayan ho, mga kaibigan ho natin, ha? May mga pag-ulan na ho tayo, and by next week, ayan na expectin ho natin, mamonitor ulit natin yan next week, mga ka-action. Monitor lang ho kayo, no? Alam po ninyo, yung mga ibang mga news station, binabalita lang, ano? Binabalita lang ho yan tungkol sa panahon, ano? Pero hindi nila pinapaliwanag, mga kaibigan. Dito sa Action Radio, pinapaliwanag ho natin yan, di ba? Para mas maintindihan po ninyo. O, kanina, di ba, yung relationship ng El Nino. El Nino, bakit umuulan, di ba? It's because, mga kaibigan, mga ka-action, mainit yung Pacific Ocean, masarap bumuo ng bagyo dyan, masarap bumuo ng mga low pressure area. Yung habagat, nandyan na ho yan, mga ka-action, pero the more na may nabubuong sama ng panahon sa Pacific Ocean, the more na hinahatak po nila yung habagat, yun, the more na inuulan ho tayo, mga boss chief manager, abo mamsar, mga ka-action natin. Kaya yung mga kaibigan natin dyan, nako, at dutok na kayo sa Action Radio Pangasinan para po sa mga balita ho, mga ka-action, at hindi lang balita, no? Para mas maunawaan po ninyo yung mga nangyayari po sa paligid ho ninyo, no? Dahil sa amin, higit pa ho to sa balita, no? Konteksto ho ang ibinibigay namin dito, impormasyon na mapapakinabangan po ninyo, mga ka-action ho natin. Dumako naman tayo sa ibang mga lugar, ano? Sa ibang mga balita ho natin, mga ka-action. Hindi na ho natin tatalakayan tong impeachment ni BP Sara. Antay mo lang, makapasawa mo lang. Gagito na, antak yun, sasawaki mo lang sa ating impeachment, ha? Kaya hindi na ho natin tatalakayan yung impeachment po na yan. Pero dumako tayo sa ibang mga balita dahil may mga balita pa rin ho tayo sa ibang mga bahagi po ng bansa, mga kaibigan, mga ka-action. Eto ay yung mga nagdadrive po ng mga van, yung mga UB Express po yan, ha? Mag-ingat-ingat ho kayo dyan, mga sir, mga mama. Dahil ang LTFRB ho, mga ka-action, nagde-deploy na raw ng mga tinatawag na mystery passenger. Ay, wow! Halimbawa, pinatawan ho ng LTFRB ng show cause order ang siyam na UB Express units matapos pong makitaan ng marumi at dilapidated na kondisyon. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung kondisyon ng mga van na pinapasada ho nila, dugyutin na ho, ha? At hindi na po safe, mga kaibigan, nasakyan po ng mga pasahero. Ha? At napag-alaman din ho, mga kaibigan, ano, na may mga driver na hindi po nagbibigay ng tamang diskwento sa mga estudyante at sa mga senior citizen. Kaya anong meron ho, mga kaibigan? Ayan na, ha? Nagde-deploy po ang LTFRB ng mga mystery passenger. Eto mga to, kala mo mueng, ha? Bala mo mueng ya pasahero labat. Ang tama na ya, LTFRB personel latan, ha? Ayan po, mga ka-action po natin para sa ating mga kaibigan, mga ka-action, ha? Babalaho yan para sa inyong lahat, ano? Ayos-ayos po yung serbisyo ho ninyo, yung mga tagayan sa may UB Express po, ha? Alam mo, minsan napapunta kami ni Sir Wilson sa Cagayan, ha? May kuwan, ha? Siyempre, naka-SUV kami, mabilis kami talaga kasi highway yun. Pambira, mas mabilis pa yung UB Express na may laman sa amin. Wala ba yung mga UB Express na? Ito ba, minsan paakyat pa kami ng Baguio niyan, ha? Oo, alam mo, kailan yan, sir, ha? May nag-overtake UB Express. Grabe itong mga to, sabi ko, ha? Itong mga to, kung alam mo kung totoong impyerno, biyaheng impyerno, sabi nila. Pambihira, sorry for the term, mga kaibigan. Ganon kakwa ng driving ho nito, mga to, kaskasero na nga, bugnutin pa, tapos kuminsan, ganyan pa ho, garaparan pa ho, mga kaibigan. Sorry, ha? Pero totoo po yan, maraming mga nagsusumbong ho sa atin, at asaksyan na ho namin yan mismo, mga kaibigan, mga ka-action, pambihira, ha? Kaya ako minsan maganda nga ako magtanim-tanim ang LTFRB ng mga empleyado ho nila dyan na mga mystery passenger, ha? Para itong mga to ay magtitimbre ho, mga ka-action, mamarkahan tong itong ban na to, loko to, ha? Ayan, ha? Para umayos po, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Tapos pag yan, bumangga sa isang sasakyan sa kalsada, tapos nagkaroon ng disgrasyang malaki, parang may sabit pa yung isa, di ba? Lalabas na, parang may fault pa yung isa na driver na inosente, di ba? Walang kamuwang-muwang, mga kaibigan, kawawa ko, di ba? Ay, pambihira naman po yan, ha? Kaya mag-ready po kayo dyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? Okay, ito naman po tayo. May mga text messages po tayo galing sa ating mga tagapakinig dito sa Action Radio Pangasinan. Good morning daw ko. Sabi ng mga tropa ho natin dyan po sa may
bayan ho ng San Jacinto, Barangay Santa Maria, dyan po sa bayan po ng San Jacinto. Ayan. Itong mga to talaga. Itong mga ka-action ho natin ngayon. Sabi dito sa text dito, Sir, dugatay imbagayo, sir. Magulo, iraratay UB Express driver. Aliwan amin, sir, pero karaklan si Kara, magugulo, sir. Kwanto may sakay, yung mga ka-action natin, kalahin nyo nga naman po yan, ito pa mga kaibigan, sabi dito ng isang texter po natin, gandang hapon po, action, gandang hapon, umaga, yan, kahapon kasi ito. Anyway, sige, good morning po sa inyo dyan, sige, ito naman po, sabi dito, Sir Ikam, dugatay bagam, sir, UB Express, magugulo raratan. Hangga po'y pakundangan daad, panagmaneho da, sir, kwando dya. Ayan po, mga ka-action natin. Ingat-ingat po mga sir. Di ko naman sinasabi huwag kayong sumakay dyan sa mga ganyan kasi kung minsan yun lang yung available na sasakyan para sa ruta na yun, di ba? Kung nagmamadali ka, yan ang sakyan mo talaga, di ba? Pero sabi nga nila, do it at your own risk, sabi nga nila. Anyway, mga ka-action, tayo po ay nag-monitor pa rin po ng ibang mga balita ko natin. Good day, Mag Suricam, kamusta rin San Roque Dam natin? Ito po, latest pa rin San Roque Dam ho, mga kaibigan nasyonal, nasa 260-something pa ho siya. Mababa pa ho, mga ka-action po natin, Relax lang po kayo. Sabi natin dito, good day, no talagan ag mangipapway sa San Roque Dam na danom. Akin at una at tagay Swagdo River, paliwawan pa! Kwanda, paliwawan tayo. Sige, magandang tanong po yan. Kasi, ang Agno River po mga kaibigan, mga ka-action, may mga branch po yan, no? May mga tinatawag tayo allied rivers po mga kaibigan, mga ka-action. Yan pong mga allied rivers po na yan po yung mga branches ika nga netong Agno River. Paalala po yan mga ka-action. Ito, Ambayawan River. Ambayawan River. Diyan po sa may Eastern Pangasinan, San Nicolas, kung di ako nagkakamali, dadaan dyan, di ba? Yung Ambayawan River ho na yan, that is also a part of the Agno River system po, mga ka-action. In one way or the other, magmimit pa rin yan doon sa Agno River. Ang problema ho, mga kaibigan, itong rota ho ng Ambayawan River, malayo ho doon sa sinasalo ho ng San Roque Dam. Ibang rota nito ika nga. Kaya ang nangyayari ho mga kaibigan, mga ka-action, kapag yung tubig sa Ambayawan River po mga kaibigan ay nagmo-merge back o bumabalik dito po mga kaibigan sa may San Roque Dam, ayan po yung pumupuno ho o nagdadagdag po ng water level po rito sa Agno River sa baba mga kaibigan, mga ka-action ho natin, no? Yan po ngayon mga kaibigan, yung Ambayawan River ho na yan, katumbas po niyan, isang gate po ng San Roque Dam na nakabukas po mga kaibigan, mga ka-action po natin. Yan para po sa kaalaman ng mga ka-action ho natin yan. Ngayon, yan pong Ambayawan River ho na yan mga kaibigan, mga ka-action po natin. Yan po yung nagpapataas po ng water level nitong San Roque Dam. Mabuti na lang mga kaibigan, itong Ambayawan River, katumbas lang ho ng isang gate po yan. Karamihan po mga kaibigan ng tubig galing sa Agno River, sinasalo ho ng San Roque Dam. Yung nagko-contribute sa pagtaas po ng Agno River, yung Ambayawan River lang po at ibang allied rivers po mga kaibigan, mga ka-action. Ano mangyayari? Itong Ambayawan River ho na ito mga kaibigan, magmo-merge back po yan dito sa may Agno River, dito po sa may area ho mga kaibigan, netong anong bayan ba ito dito sa may anong bayan na to ulit? Wait lang tignan natin dito dito sa may area po ng Consubol Elementary School o San Nicolas po mga kaibigan. Ayan mag-merge back ba rin po yung San Nicolas po mga kaibigan, mga ka-action. Agno River ulit yan mga kaibigan. Dire-diretso na ho yan hanggang sa lumabas po yan sa may Lingayen Golf. At saka sa Kabiling River po mga ka-action. Kaya yan po yung nagpapataas po ng tubig sa Agno River. Pero compare mo yung Agno River po mga ka-action, okay pang water level yan. Compare sa Tinukalan sa Kamarusay, di ba? Pati sa Bod Kaya nga River, mataas na doon. Etong Agno River, normal pa rin ho mga kaibigan. Kasi nga, karamihan po nun, sinasalo ho ng San Roque Dam. Pero syempre, dahil may iba pang mga river system na konektado ho riyan mga ka-action, eto mataas talagang tubig ho niyan. Ganun po yung paliwanag dyan mga ka-action po natin. Paano yan? 9:16 na. Overtime tinan mo ang sera. May ombobota lang, may noodles sa inyo to ng Action Kenneth, Kanyan, ipatanir ko lang kita lahat ng mira, Maraming salamat po mga kaibigan, mga sa inyong pakikinig pagtutok sa ating programa, MIB mga isyu ng bayan. Pansamantalahon yung nakakasama sa kanan po ni Action Bioli Valdez Ferrer. Narito po mga kaibigan, Action Kabsa na Pasyon. At sa ating Master Control, nariyan po, Action Kenneth Villanueva. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, mag-ready kayo. Third week po ng August, maulan pa rin.
Kaya po yung mga ka-action ho natin dyan, nako, wag niyong kakalimutan na tumutok lagi sa Action Radio Pangasinan. Dito naman sa Facebook Live, sa YouTube Live, or sa radyo ho mga kaibigan, mga ka-action. Tutok lang ho kayo palagi para inform po kayo sa mga pinakahuling balita ho natin ngayong araw. This is MIB, mga isyu ng bayan. Nakasama ho ninyo, Action Pasyon sa ating Master Control, Action Kennedy Villanueva. At sa kanan po ng buo sa Action Radio Pangasinan sa pauna ni Station Manager Action Viola Valdez Ferrer. Maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na ho ang Kia, kampahiran ng Action with Action Kim. Mamaya Action Radio Hataw with Action Dove Tibakay. Mamaya naman pong hapon, LNU Love Notes Unlimited with Action Angel Peralta. Balik Top Hits at Action Joy Bololong sa Firing Line. Susundan po yan ng All for Love with Mr. Love. Ito lamang yan sa Action Radio Pangasinan, numero ng AM Radio Station. Una sa aksyon sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting